paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanyeras. At ako po ang nagsusolong Panyera ng Bayan tonight. Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi everyone, kumusta po ang inyong paghahapunan? Ano ba ang ating inihanda ngayon mga misis, mga mister? Masarap ngayon ang humigop ng mainit na sabaw, lalong-lalo na para sa mga kagaya ko ng ngongo. Hindi po ito dahil sa mask, dahil po ako ay may sipon. Pero don't worry, wala po akong COVID. Ito po ay allergy lang at saka epekto ng hika. Pero tuloy-tuloy po ang ating serbisyo publiko, no? Pagbibigay sa inyo ng legal education sa pamamagitan po ng ating Dos Kumpanyeras. Kaya sana po ay samahan niyo ako hanggang 7:30 tonight para talakayin po ang isa sa mga common na pangyayari sa ating araw-araw na pakikisalamuha sa ating mga kapitbahay. Dos Kumpanyeras. Kadalasan kapag ka may umpukan, dyan po yung lumalabas ng mga chismis, mga bintangan, di ba? Hindi maiiwasan yan. Ay, alam mo, itong si anak pala ni ganito, ay ganyan pala yan. Alam mo, may nawala sa ganitong lugar, ang nagnakaw pala yan, anak ni ganito. O, di ba? Mga ganyan chismisan sa mga umpukan. Alam nyo ba na nilooban ang bahay ni ganito? Ang pumasok daw yung asawa ni ganito. Ayan, mga maritesan. At kapag ka po may ganyan na mga pangyayari, pinag-uugatan ng mga legal na problema. Dos Kumpanyeras. Kaya naman, no, yung iba hindi na po nakakatiis, hindi na kinakaya ang konsumisyon, no? Nakakairita talaga ito, no? Minsan talaga kahit pinagpapasensyahan mo, dadating ang pagkakataon na masasagad at masasagad ka. Kaya naman po binibigyan tayo ng remedyo ng batas para naman magpasaklolo sa korte kung sakasakali at hindi na natin makayanan, no, yung asar, yung inis, yung paninirang pure, yung pagpapahiya sa atin. Ayan. Pero syempre meron po yung mga tamang kaso, no, na isinasaad po sa batas, depende sa kung paano tayo siniraan, ipinahiya, pinagbintangan. Dos Kumpanyeras. And of course, sa ating pong malakas promo, meron pa rin pong 2 mananalo tonight sa pamamagitan po ng pagpapadala ng tugon sa ating bilang private message sa ating DZRH Dos Kumpanyeras Facebook page, sa atin pong bilang private message po, dahil doon po tayo kumukuha ng maswerteng mananalo ng 500 pesos. Ayan. So, samahan niyo po ako, ha. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Huwag po kayo maglilipat ng channel, ha. Ang sabi nga lang ni Attorney Cam, ang maglilipat ng channel, ang maglilipat ng estasyon, no? Ang mawawala, no? Hindi masarap ang ulam tonight. Dos Kumpanyeras. Pagpasensya na po ninyo ang boses ko. Ako po ay para ako nagbibinata tonight, pero tuloy-tuloy po ang ating serbisyo publiko. Ayan. Okay, so magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa ating DZRH Dos Kumpanyeras Facebook Live. Si Ginoong Eduardo Narvaez ay nangunguna. Gayon din, si Ma'am Irene Almodovar. Ma'am Irene, parang hindi ko kayo nakita kagabi. Nasaan po kayo? Absent si Ma'am Irene or ako lang ang malabo mata? Gayon din, nanonood sa atin si Kenneth Arevalo, Raymond Botalan, Tita Ami Miraflor Garcia, si Zian Romel Rada, and of course, si Mami Belen Rivera,
si Tita Ami Miraflor Garcia, gayon din si Jinky Parley Andrada, si Raymond Botalan, si Ellie Abanto na nanonood sa atin sa Labo, Camarines Norte. Sabi niya, additional information tonight. At totoo. Si Zian Kevin Roy and of course, Girly Kanyas. Ayan. Yun po mga questions niyo ay sasagutin ko. Kaya pwede po kayo magpadala. Present din ngayon si JC Son Fernandez. Dos Compañeras. Gayon din si Evitz Sarmiento Escueta at lahat po ng mga nanonood sa inyo. Bagaman at hindi nagpaparamdam ay alam ko nakasuporta sa atin para sa dagdag kaalaman. No, magandang gabi po sa inyo at mabuhay po kayo. Tomorrow, tama ako, no? Bukas, October 5, 2023 ay International Teachers Day. Kaya mabuhay po ang ating mga guro, lalong-lalo na yung mga talaga namang nagsusumika para matulungan at maiangat ang kalidad ng edukasyon ng ating bansa. Yung nagsusumika para matuto ang ating mga kabataan. At sana po maalis na ang mentalidad na yung mga iba kasi hindi ko naman nilalahat pero marami po yung mentalidad na, magka-college ka na pala. Ano bang pukunin mo? Magti-teacher na lang ako kasi parang madali lang. Hindi po dapat ganun. Dahil yung mga pinakamagagaling dapat ng mga teachers natin. Bakit? Kasi dyan nag-uugat or yan ang pinag-uugatan ng lahat ng profesyon. Sila ang nag-hone or nag-train sa atin para i-pursue ang kung anumang career na gusto natin. Dos Compañeras. Present din po si Miss Maricor Angeles at si Miss Roxanne Cosa. Ang dami ko ng mga naging kaibigan sa pamamagitan ng ating radio program. Kung napapansin po ninyo, meron akong Mami Belen, meron akong Lola. Sino ba yung Lola natin kagabi? No? Meron akong mga tita, mami dyan sa ating Dos Compañeras na tinatawag. Hindi ko po talaga sila kilala. Dito ko na lamang po sila nakilala, karamihan sa kanila. Dito ko na lang nakilala sa DZRH live natin. Pero hindi ko po sila nami-meet in person at wala po akong interaction sa kanila whatsoever. Sa pamamagitan din po ng program lang, kaya ko sila mga nakikilala, nagiging kaibigan, nagiging mami, tita, tito. Ayan. Dos Compañeras. Si Ma'am Jinky, ang dami kong natutunan sa inyo, attorney. Inom po kayo ng calamansi juice. Oo po nga Oo nga Kaya lang, masyado akong naaaliw sa kape, kaya doon po ako nakatutok Pero hayaan niyo po, pagka nakalabas ako at nakabili ng calamansi, iinom ako. Yan. Ako yung iniinom na, yung parang candy ba? Na gamot daw yun. Ewan ko kung effective. Okay, nakikinig din ang Lola V. Lola V, magandang gabi sa'yo. Kahit nakahiga na, kayo ba ay nag-dinner na? Anyway, balikan po natin ang ating talakayan. Ang main topic po natin is ano ang pwedeng ikaso sa pagbibintang sa'yo ng kung ano-ano. Kagaya na, halimbawa, yung anak ko po pinagbintangan. Plinantingan pa. Yun yung term ng texter natin. Yung anak ko po ay pinagbintangan. Plinantingan, ibig sabihin tinaniman ng droga. Napakabait naman po ng anak ko. Hindi, pero tingnan po natin, hindi po depensa ang kabaitan, no? Hindi po depensa ang kabaitan, no, sa mga kaso. Ang importante po ay masagot ng tama, no? Dos Compañeras. Kaya naman pinagbintangan attorney, napakabait ng anak ko. Yan ay nagsisiba araw-araw. In fact, doon na po yan nakatira sa simbahan. Yung anak ko po, pinagbintangan ng kung ano-ano, hindi naman po totoo, no? Pinagbintangan po siya na ng rape. Nanghipo lang naman po. Of course, mali pa rin po yun, no? Dos Compañeras. Okay, ito rin. Pinagbintangan po siya na nanggahasan ng kanyang girlfriend. Girlfriend nga po Of course, iba rin pong usapin yun dahil kapag sa pakikipagtali, kailangan po ng consent. In fact, kaya nga po meron tayong tinatawag na marital rape kasi kailangan ng consent. Hindi mo aring pilitin. Kapag ka nag-say no, itunula ka. That means no. No is no. And ang no po ay maraming expression ng pagsasabi ng no. Hindi lang sa pamamagitan ng salita. Ayan. Okay, merong attorney, nagnakaw daw po ako. Sabi, hindi naman po, hiniram ko lang. Hiniram ko lang, isasoli ko din naman po yun. Dos Compañeras.
Ayan. Anyway, kaya pinatatawa ko lang pero usually yan po ang mga linyahan, 'di ba? Attorney, pinagbintangan ako, pinagkakalat sa kapitbahayan namin eh. Ako daw ay addict, tulak ng droga. Drug lord daw po ako, hindi naman po totoo. No? Ano lang po ang sinisinghot ko? Vicks. 'Di ba? Ayan. So, ang tanong kung ano man ang ang inyong binibintang sa iyo, no? Unang tanong, paano ang pagbibintang sa iyo? Sa anong paraan, no? Ito ba ay sinabi sa kapitbahay mo o harap-harapan sinabi sa ikaw ang nagnakaw nung kape ko. O kaya naman kinasuhan ka na sa korte dahil pinagbintangan ka. Yan po ang napapaloob sa ating talakayan tonight. Kaya pwede po kayong sumali at pagtulungan nating talakayin ang ating topic for tonight. Dos Compañeras. Okay, so unang-una kung kayo po ay hindi naman kinasuhan ng pagbibintang sa inyo ay sa pamamagitan lang ng harap-harapan at kayo ay napahiya, maaari po ito maging oral defamation, no? At may nakarinig sa iba dahil kayo ay siniraan ng puri, no? Iba pong kaso yung halimbawa pinagbintangan kayo, gawan kayo ng kwento, pagkatapos isinampa ang kaso sa korte. Iba pong usapin yun. Ngayon, meron po kayong kadalasang naririnig na malicious prosecution. Wala po actually yan sa revised penal code. Ang malicious prosecution ay nasa section 27 ng ating Ombudsman Act, yung kung sino man naggagawa-gawa ng kwento, gagawa-gawa ng kaso, no? Laban sa isang opisyal o kaya ay empleyado ng gobyerno. Yun po ang pinatutungkulan noon. Although, meron din po tayong tinatawag na malicious prosecution na sa malicious prosecution kaya humihingi ng daños perwisyo or damages doon sa nagsampa ng kaso sa korte nang wala namang basihan at walang mabuting intensyon, kundi ang tanging intensyon ay asarin ka lang, ipahiya ka, gawan ka ng hindi maganda para hindi ka makatulog. Dahil naiinggit lang sa'yo. So, iba pong usapin yun. So, medyo malawak-lawak po ang ating tinatalakay tonight. Kaya, yan, samahan niyo po ako. Magandang gabi muna sa iyo and happy belated birthday kay Ate Olga Marie Festin Mabunga and of course kay Tita Linda Mabunga. Kababayan ko pala itong si Jinky Andrade dahil taga Santa Cruz. Ay ako po'y taga Buenavista. Doon po ako sa Bagtingon, Buenavista, Marinduque. Doon po ako sa Balubunduking bahagi. Yan. Magandang gabi po sa iyo, kabayan. At sana ay hindi nagba-brownout dyan sa atin tonight. Yan. Moonbeats, magandang gabi. And of course, Violeta Montecalvo Zambrano ng Santa Rosa City, Laguna. Kayo din, maraming salamat po sa pasalubong ni Miss Syra Guntan and of course Miss Tess Solomon mula sa Hong Kong. Dos Compañeras. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Dos Compañeras po, kasamang nagsisolong panyera ng bayan Attorney Rina Seco at tinatalakay po natin kung ano nga ba ang maaring mga maikaso kasi marami po ang pwedeng ikaso kapag tayo ay gawa ng kwento, pinagbintangan ng kung ano-ano, depende po of course kung anong pagbibintang sa atin. Dos Compañeras. And syempre kung paano ginawa ito kasi may mga pagbibintang po na idinadaan pa sa social media, ipinapublish, no? Kapag ka po ganun, syempre, ibang usapin yun dahil binibigyan po ng batas ng ating Cybercrime Prevention Act ng mas mataas 1 degree higher po ang parusa kapag kaganon. Now, yung unang-unang tanong kung yung pagbibintang ba ay sa pamamagitan ng pagkaso, maari po itong maging later on maari po itong maging basihan kung halimbawa kayo ay na-dismiss or na-acquit ang kaso kaya na-dismiss. Na-acquit kayo sa kaso dahil tsaka doon malinaw naman na kayo ay ginawan-gawan lang ng kwento at may hindi magandang intensyon. Although take note po na hindi lahat ng pagbibintang at paghahabla sa korte na nadidismiss or napapa-acquit ay pwedeng
kasuhan for damages or hinga ng danyos perwisyo. Kasi meron naman pong pagkakataon na talagang wala namang masamang intensyon, feeling aggrieved lang siya at meron siyang sapat na, meron siyang basihan, no? Meron talagang actionable naman talaga except na hindi hindi malinaw yung ebidensya at hindi rin naging maayos ang pagtakbo ng kaso sa korte. Dos Compañeras. O kaya naman ay inintriga ka, no? Sobrang inintriga. Ay, si Arnold Arroyo daw po, hindi yan pwedeng ma-promote kasi ano po yan? Ano ba? Kung ano-ano pong pinagagawa niya, hindi po yan maayos magtrabaho, no? Yan naman ano lang, sumisip-sip lang yan, no? Yung boss niyan, sinisip-sipan lang niya, kaya yan ganyan. May mga ganyan. Common ito sa mga opisina. Yan naman po, no? Hindi yan dapat na ma-promote. Immoral yan. Ayan. Intriguing against honor, no? Ang tawag doon, no? At ito po ay pinarurusahan ng batas ng hanggang sa actually mababa lamang po ang parusa dito. Ito ay 1 to 30 days lamang po ang parusa na ayon sa batas, no? Paliban pa sa multa na hanggang 20,000 pesos. Pero yung mga ganito po, no? Ang primary purpose, yung pag-iintriga, no? Para lang sirain yung iyong reputasyon, no? Hindi naman yung bad reputation dahil yan. So, yun pong pang-iintriga could qualify as intriguing against honor. Iniintriga ka. Dos Compañeras. Attorney, paano naman ang pinagsasasabi, no? Na ako ako kriminal, masamang tao, drogista. Yan. Paano po ba ginawa? Sinabi, pinablish, ipinaalam sa radyo, sa telebisyon, pag ganun po, radyo, telebisyon, yun po ay maaaring pumasok doon sa libel kasi yung paninirang puri, yun po ay libelo kapag ka ito ay published. No, yung regular or ordinary means of publication. Pag inilagay sa Facebook, sa social media, sa Twitter, sa Instagram, inilagay doon sa iyong group chat, no, yung group chat ng inyong homeowners association. Halimbawa, dinidispal ko nung itong homeowner A, itong pondo natin. Yan. Inilagay doon sa group chat, ay maari po itong pumasok doon sa cyber libel. Paninirang puri, pero elevated, mas mataas dahil po ginamitan ng modern means of technology. So pag ginamitan po ng advanced technology, ito po ay pumapasok doon sa cyber libel na ayon po sa ating Cybercrime Prevention Act, ito ay mas mataas na parusa. Dos Compañeras. Sabi ni Ma'am Irene Almodovar, sumagot na nga ako kagabi Sorry po, baka si Ma'am Grace Recta yung hindi ko nakita. Pero minsan kasi nalalagtawan ko. Aldos Villamater, magandang gabi po sa inyo. Si Lilian Sapihim, dapat talaga nabigyan ng mga parusa yung mga ganyan. Si Anthony Corrales, sabi niya, naghuhubog. Tama po kayo. Thank you for the term. Yun, hone is naghuhubog. Yan. Thank you for the term. Needs love dyan sa Antipolo. And si Gael din, sabi niya, mag-ginger tea ka. Oo, tama po yan. Magandang gabi po si Ricardo Messina. Ingat po kayo sa weather. Oo, paiba-iba po kasi ang panahon ngayon. At nakikinig din sa atin Engineer Paul Canson, nag-message dito sa atin. Dos Compañeras. Anyway, going back to our discussion, meron din po tayong oral defamation, no? Yung pagsasabi-sabi lang, no? Kung hindi po pinablish pero may ibang tao na nakarinig, oral defamation po ito. Ano namang pagkakaiba ng slander by deed? Pinahiya ka, no? Sinampal ka, ano pa ba? Dinuro-duro ka, maari po iyon. O kaya nag-dirty fingers sa'yo, it could qualify as slander by deed. Yan. Of course, hindi na yun pagbibintang, pero yung mga ganon, actionable pa rin po yun. Okay. Ito may mga questions dito. Si Jason Abulencia, may mahiwagang tanong. Wala pong mahiwagang tanong, pero meron po tayong DZRH Malakas promo question. At sasabihin ko na din sa inyo, I think nasagot ko na yung answer. Ang question po natin for tonight, ano ang tawag sa kaso ng pagkakalat ng chismis na ichinismis lang din sa'yo? Ayan. Yan po ang ating DZRH Malakas question for tonight. Yan. So, pwede po kayong sumagot at mag-message na sa ating
mag-message na sa ating DZRH Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nanunood din sa atin itong si Taran Del Mundo. Ayan. So again, ito po yung question natin. Anong tawag sa pagkaso ng pagkakalat ng chismis na ichinismis lang sa'yo? Yung halimbawa, narinig. Ano nga pangalan mo? Si Jeric. Sabi ko kay Jeric, alam mo ba na si ganito, ganyan. Yan. Ako yung gumawa ng kwento, gumawa ng chismis. Si Jeric, inilipat naman niya kay, sinong nandyan? Si Artie. Inilipat naman yun. Alam mo ba? Sabi niya, ganito pala yan. Kasi sabi ni Attorney Rina, ganyan. So in short, yung pangalawa na nakakuha nung chinismis ko, yun naman nagkalat. Ayan. So ang tawag po dyan, ikaw, na hindi naman talaga ikaw ang pinanggalingan ng chismis. Recipient ka lang. Namarites mo lang kung kanino. Ikinalat mo pa sa iba. No? Ayun po ang tawag doon ay intriguing against honor. Yan. Siniraan ko si isang tao, ichinismis ko kay Jeric, ichinismis ni Jeric sa iba, ikinalat sa iba. Si Jeric, pwedeng makasuhan ng intriguing against honor. Dos Compañeras. Bagaman at ito po ay mababa lamang ang parusa hanggang 30 days, 1 to 30 days, ito po ay kriminal na kaso at ito po ay mag-appear or lalabas sa inyong NBI clearance. Ayan. Dos Compañeras. Si Valentino Milena Ponsha, hindi po slander by deed. Ang slander by deed ay pinahiya ka sa pamamagitan ng mga aksyon, hindi by words, kundi yung dinurty finger ka, yung mga gano'n, na pinahiya ka. Yan yung slander by deed. Ang tanong, si Daniel Catubal Laguno, nabanggit na po natin. Hindi po yun intriga, no? Intriguing against honor. Now, ito yung question. Attorney, pinagbintangan po ako, kinasuhan na po ako sa prosecutor's office. Ano po ang gagawin ko? Okay. Kapag ka po ganito, ang una po ninyong gagawin, syempre, kapag ka po kinasuhan kayo sa prosecutor's office, halimbawa, no, kaya totoo man yan o hindi, ang importante po ay kapag ka po nagpadala sa inyo ng subpoena o kaya pinatawag kayo ng prosecutor's office, pumunta po kayo kung kayo ang respondent. Now, kapag ka po nandun, dalawa po kasi yan either, kasi sa experience ko, yung iba pong prosecutor, ipapatawag ka, padadalahan ka ng subpoena, pagkatapos doon, kapag ka, halimbawa, sinabi sa iyo na, October 4, 2023, mag-appear ka. No? Yun yung patawag sa'yo. So pagdating mo doon ng October 4, saka palang ibibigay sa'yo yung complaint affidavit. Ano yung complaint affidavit? Yun po yung reklamo laban sa iyo. Pagkatapos, saka ka pasasagutin. Either bibigyan ka ng 7 araw o kaya naman ibibigyan ka ng 2 weeks na palugit para isubmit ang inyong counter affidavit. No? Kung kayo po ang respondent. Now, may mga pagkakataon naman, yung experience ko dyan sa Laguna. No? Ang experience ko dyan, pinatawag sa prosecutors, pero actually, ipinadala na kaagad yung kopya ng complaint affidavit. Pagkatapos, ang subpoena is that you appear on October 23, kunyari lang, October 23, with your counter affidavit. Ibig sabihin, sumasagot ka na, ready na yung iyong sagot doon sa reklamo laban sa inyo. Dos Compañeras. So you have to read carefully po yung reklamo laban sa inyo. Yun dapat una ninyong iisipin para po maipakita ninyo na yung inyong mga basehan, no? Kung bakit hindi dapat na mag-proceed ang kaso laban sa inyo. Ibig sabihin nun, hindi dapat maisampa ang kaso sa korte laban sa inyo. Yun po ang una ninyong pakatatandaan, wag didedmahin. No? Wag yung tipong, mali yan. Hindi dapat ganyan. Hindi, napakabait po ng anak ko, napakabait ko po. No? Yes, mabait ang anak mo. Yes, napakabait mo. Pero, no, hindi yan maaaring ma-dismiss ang reklamo sa iyo. Hindi yan i-dismiss ng prosecutor just because, mabait po ako nagsisimba nga po ako palagi. Hindi po yun. Kailangan po ninyong i-detalye, sagutin kung ano yung mga aligasyon na nakalagay doon sa inyo sa complaint affidavit. Dos Compañeras.
Siyempre, kung ano man yung sinasabi nyo, depensa na po ninyo yun. So, magpapa-assist po kayo na maggumawa ng counter affidavit sa pamamagitan po ng pwede pong private counsel or pwede din po mag-engage kayo, pumunta kayo doon sa public attorney's office. Magagaling naman po ang mga taga-PAO. No? Kailangan lang po ninyo ay maipakita na kayo ay entitled, ibig sabihin qualified kayo na mag-avail ng services ng PAO. Kasi ang PAO po, yun naman pinoprovide para sa mga indigent litigants o dun sa mga walang kakayanan na mag-engage ng private lawyer. Dos Compañeras. Now, eto, may question dito. Attorney, curious lang po, ano po ba ang pinagkaiba ng accused, respondent, at saka ng defendant? Ayan. Yun pong respondent, no? Ito lang po ang pakatatandaan ninyo, yung accused, yun po ay kapag nandoon na ang kaso sa korte. Kasi lahat po ng kriminal na kaso, maliban na lamang kung ito po ay lahat po ng kriminal na kaso ay dumadaan po sa prosecutor's office, no? Ibig pong sabihin, ang doon habang nandun pa sa prosecutor's office, this is for preliminary investigation or tinatawag nating PI, no? Ay ang tawag po doon sa inireklamo ay respondent. Kapag nag-resolve po yung prosecutor after investigation na may sapat na basihan para isampa ang reklamo sa korte, ang tawag na po doon sa kinasuhan ay accused. Yung defendant, sa civil na kaso po yun. Yung respondent pwede din po sa civil na kaso. Ayan. Ang pinagkaiba ng civil at criminal, sa civil, wala pong kulong. Sa criminal, syempre, may kulong po yun. Dos Compañeras. Ayan. So, para hindi po kayo naliligaw. Yan. Kapag ka po may petisyon sa civil case, respondent din po kayo doon. Now, merong question dito, si Rosita, magtatanong lang po, nabaybas po ang anak ko, kinasuhan po siya ng 511. Ano po ba yun? Pwede po ba yun makapagpiyansa? Kasi po, yan po ang ikinaso sa anak ko. Yan. Okay. 511, hindi po yan yung store, ha? Hindi po yan convenience store. Hindi rin po yan height ni Jeric. Hindi ko rin po yan height. Ako 5'6 lang. Umaabot ng 5'10 kapag ako'y naka-heels. Kapag pinag-usapan po natin yung 5'11, I think si Ma'am Rosita is referring to 9165, yun po yung Republic Act 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act. Yung pong Section 5, yun po yung pagtutulak, no? Pagtutulak ng illegal na droga. Yun pong 11 ay possession of illegal drugs. Ayan. Dos Compañeras. Ngayon, kapag ka po Section 5, wala po itong bail recommended. Hindi po kayo maaaring mag-bail. Pagka po Section 11, kasi 511 yung Section 11 po, yun po ay possession lang. Kaya lang, ito po ay bailable. Kaya lang kasi kung ang ikinaso sa inyo ay 511, useless na magpiyansa ka kasi yung bagaman at bailable yung 11, sa 5, hindi pa rin bailable, so tenga pa rin ka sa rehas. Ayan. Tsaka take note din po na kapag ka po lumagpas ng 5 grams ang droga na nakuha sa possession ng respondent o ng akusado na kasi nasa korte na kasi pinag-uusapan na ang bail, ito po ay hindi pa rin bailable. Ayan. Dos Compañeras. Ayan. Yun. So, yun po yung very common ito. Lagi kong na-encounter itong question na ito, yung 5 and 11. 5, tulak, pagbibenta. Ang 11 ay possession of illegal drugs, no? Generally, generally yung kung under 11 po, 11 lang available po ito basta hindi po tataas sa 5 gramo yung nakuha sa inyong possession. Ayan. Sabi ni Bert, paano yung chinismis na pogi ako? Hindi naman ako pogi. Ayun, hayaan mo na sila. 'Di ba? Sa ibang tao, although hindi ka napupugyan sa sarili mo, at some point, no, naging pogi ka sa mata ng ibang tao.
Beauty is in the eye of the beholder, hindi ba? Dos Compañeros. Ma'am Joanne Consadiwa Hinang, magandang gabi sa iyo. Ganyan din kay Jobert Aboy. And si mga taga Josie Dakigan. Okay, magandang gabi sa inyo. Jess Gonzalez at si Renz DG Vano. Magandang gabi sa iyo. Si Gael, sabi niya, Marites in good faith na lang para iwas demanda. Paano yung Marites in good faith? Ibigay mo yung mga magagandang balita. Ayan. Pwede i-share mo yung ating live tonight, no? Para naman magkaroon ka ng tsansa na manalo sa ating DZRH Malakas promo bago ka sumagot. Good evening, Ma'am Angelita Federico. Lumipat na si Miss Abby sa YouTube. Anyway, si Norman Susada, magandang gabi dyan sa San Luis, Aurora. Okay. Ito, may si Christian Carlo Villarasa. Good evening po sa all of light. Watching and listening from Palawan, South po. Okay. Diyan sa bilihan ng flowers. Naku, suki ako dyan. Divina Flores, magandang gabi po. And Aldos Villamater, magandang gabi din sa'yo. Si Lilia sa Pihim. And maraming iba pa. Etong nanonood sa atin si Maricel Tangunan, nanonood sa atin sa Dammam, Kingdom of Saudi Arabia. Good evening po sa inyo. Si Anthony Corrales, thank you very much. Now, we go to the next question. Si Ronnie Sevilla, attorney, contemplated po ba dyan yung mga kaso na wala namang basihan? Ayan. Yung pong sinister design, ibig sabihin walang mabuting intensyon, but nothing but to vex, no? And humiliate, pahiya ka, pwede po yung baging basihan, ng halimbawa ay malicious prosecution kapag nagtapos na yung kaso and nag-end ng acquittal. Ayan. Kailangan po rin yung patunayan na it was just a sinister design to humiliate you. Ayan. Dos Compañeras. Yan. Okay, so pagpasensyahan nyo na, napuputol-putol ako. Kailangan ko pong huminga at suminga. Ayan. Okay. Sabi niyang ganon, attorney, paano naman ba yung lagi akong sinasabihang mayabang? Or magsasalita ako may comment ng, ang yabang naman yan. Di ba? Common ito, di ba? Yabang-yabang mo. May mga ganon, di ba? Kahit sa pamilya, common yan. Pero minsan kasi lambingan lang, asaran lang. Pero kapag po ganyan, hindi po pwede siyang pumasok. May naging kaso na po ito, Hamiliano versus Court of Appeals. No, I think this is if I'm not mistaken, this is a Marinduque case, no? Ito po ay hindi papasok doon sa hindi ito papasok doon sa defamation or slander or oral defamation, no? Pero ito pa ay maaari pumasok doon sa unjust vexation. Ano naman ang unjust vexation, attorney? Ang dami-dami mo namang ini-introduce. Yung unjust vexation, hindi na po siya nagpo-fall sa kahit anumang kaso sa revised penal code or sa special penal laws, pero nag-cause po siya ng pagkainis sa iyo, no? Yung tipong nakakainis, pwede po kayo magsampa ng kaso for unjust vexation. Ayan. Yung nang-aasar, ng uuyam, ng iinis, ng pipikon. Dos Compañeras. Yan po ay 1 to 30 days din. Pero kaya lang, take note lamang po na kapag ang penalty po, maximum penalty is 30 days, you have to file the case immediately because it expires. Or it prescribes, no? It prescribes in 30 days. Ibig sabihin, matatapos din po agad siya. Mawawalan ka na ng karapatan na magsampa ng kaso pag lumagpas na ng 30 days. Sabi ni Kenneth Arevalo, Tolitz and Marites in bad faith. Yan, totoo. So, hindi dapat yon. Yung mga nanonood dyan sa atin, si Darlene Francisco, listeners sa Lucena City, okay, maraming salamat. And of course, Odette Oxalas. Now, there is another question. Listener po ninyo dito sa Tondo, Maynila. Ang asawa ko po, ang term niya is plinantingan ng drogas. No? Mabait po ang asawa ko. Nagkataon lang po na bumisita siya sa patsasyon, pero wala po siyang nagdroga. Tama po ba yun? Dos Compañeras. Wait, hindi ko ma-G. No?
planting of evidence. Ibig sabihin, ang sinasabi mo, nagplant ng droga sa iyo, no? Pero sa asawa mo. Pero yung asawa mo, nandoon kasama sa siguro nag-raid ito, may pot session, pero hindi naman siya nagdodroga. Kasi yun pong pagbisita, merely pagbisita sa mga drug den, o yung mga ganyang okasyon, no? Kung saan alam mo na meron kang knowledge na may nangyayaring ng ganon, no? Actually, kasama na po yun sa pinarurusahan, no? So, kaya nga po, careful tayo sa mga pinupuntahan natin. Baka po kasi may drug den yan, o may pot session. Kapag ka po nagkaroon ng raid, ay maaari po talaga kayong mahuli. Dos Compañeras. In fact, no, may penalty po na hanggang mula 12 years on one day hanggang 20 years kapag ka po yung nahuli kayo doon sa mismong drug den, your mere presence, na pagpunta mo doon ay alam mo, 'di ba? So, yun po ang pakaiingatan natin. Ngayon, iba pong usapin kung halimbawa yung nag-buy-bust tapos nagtinaniman ka ng ebidensya, tinaniman ka ng droga. Sa ilalim po ng ating Comprehensive Dangerous Drugs Act, no, kapag ka po may planting of evidence, lalo na mapatunayan ninyo na planted sa inyo ang droga, yun pong nagplant nito ay, ang nakalagay po sa batas, death penalty. Pero since wala na pong death penalty ngayon, maximum penalty is reclusion perpetua. So, ibig po sabihin sa ilalim po ng batas, pagka-reclusion perpetua is hanggang 40 years of imprisonment. Dos Compañeras. But of course, kailangan yung patunayan at planted talaga yung droga na yun. Yan. So, take note po yung planted at saka yung pumunta ka lang doon pero meron palang mga nangyayari doon. Knowing na may nangyayari doon, yan dyan pumunta ka pa rin. A person who is aware of the nature of the place at knowingly visits the place ay maaari pa rin pong managot. Kaya careful po sa ating mga pinupuntahan. Dos Compañeras. Si Boboy Pertos, nanunood ulit yan sa Puerto Princesa City. Si Mike Abbas, yung kasong defamation, nire-record po ba yun sa NBI? Kaya hirap kumuha ng clearance? Yes po, lumalabas po kapag kayo ay na-convict. No matter how small or how light the crime is, no? Yung kahit pa gaano ka-light ang penalty, kapag po kayo ay na-convict, ay nag-a-appear po yan sa inyong NBI clearance. Dos Compañeras. Okay, and speaking of NBI clearance, sabi niya, pwede po bang makakuha ng NBI clearance kahit naka-plea bargain ka na sa drugs? Gusto ko po sana kumuha ng NBI para makapagtrabaho. Okay, yan po at iba pang ating tatalakayin sa ating pong pagbabalik. Pero before we pause for another commercial, magandang gabi Ma'am Divina Flores and of course si Randolph Pahela Senior, nanonood sa atin. Magandang gabi din daw kay Danny Boy Blue sa Dasmariñas, Cavite. At, okay, good PM po. Ma'am, paano po kung siniraan ka at kinalat niya? Ano bang dapat na kaso? Again, depende po so kung paano ang pagsisira sa inyo at kung sa anong paraan kayo siniraan. Ayan. Dos Compañeras. Okay, yung sinasabi ni Ma'am Virginia Sabit na sana may resolution ng prosecutors patas at maawa siya. Depende po, I believe, no, itong mga, there is always a presumption of regularity. Ang importante po, kung na-dismiss po ang kaso ninyo, maaari pong hindi sapat ang inyong pinadalang ebidensya or pag isinubmit ng mga ebidensya, no? Kasi alam niyo po, kapag tumungtong sa prosecutor's office ang kaso, kadalasan naman ini-elevate nila. Although ngayon po kasi, no, with reasonable certainty, as sinasabi, yung isa pong circular, with reasonable certainty of conviction. Kasi napakarami pong mga kaso ang hindi, ibig sabihin na di-dismiss lang sa korte or na-acquit lang ang akusado. Bakit? Kasi, basta na lang i-final, niresolve ng prosecutor na sige isampa ito, bahala na ang korte mag-determine kung ito ba ay guilty o hindi. Pero ang sabi po doon sa bagong circular, at least, no, doon pa lang sa level ng prosecutor, i-control na natin. Tingnan natin, yung may chance ba itong manalo o talagang pagdating sa korte, madjajunk lang ito. Kung sa tingin nyo ng prosecutor, madjajunk lang ito, o hindi na ito dapat na i-elevate para
matulungan din ang korte na mabawas-bawasan dahil nag-clog po ang docket ng ating mga courts. Anong ibig sabihin nito? Napakarami pong kaso sa korte. Kaya marami sa atin nagrereklamo, ay, napakatagal ng kaso. Kasi, no, walang patumanggang kaso ng kaso. No? Maisipan lang, mairapan lang ng kapitbahay. Kinasuhan na. Diba? Yung mga ganun eh. Dos Compañeras. Ay, pakibati naman daw lahat ng mga guro ng Happy Teacher's Day. Si Ma'am Joanne Con sa Diwahinang. Of course, Happy Teacher's Day po sa inyo. Mabuhay po kayo again, no? Sila po yung mga naguhubog ng ating mga kabataan para maging maayos na mga professionals at maayos na citizens. At ang ating pong question for tonight for our DZRH Malakas promo. Ano ang tawag sa kaso ng pagkakalat ng chismis na ichinismis lang sa inyo? Ito po ay nabigay ko na yung sagot na talakay na natin, ano, yung pagpapasa-pasa, yung na-example ko si Jeric kanina, no? Ako yung origin, yung source ng chismis, ikinalat ng pinagchismisan ko. So, ano ang pwedeng ikaso doon sa nagkalat ng ichinismis ko sa kanya? Of course, ito ay nagpo-fall doon sa tinatawag na intriguing against honor na may parusang kulong na aresto minor. Ang aresto minor po, 1 to 30 days na pagkakulong. Iba pong usapin ang multa. Dos Compañeras. Hanggang 20,000 pesos po ang multa. But of course, the multa is different from the damages na pwedeng hingin sa inyo. No? Kasi yung pong multa, doon mapupunta yun sa korte, sa gobyerno. Pero yun pong fine, yun pong danyos perwisyo, ina-award po yun doon sa nagsampa ng kaso. Dos Compañeras. Si Zian Romelrada, may question din siya. Pero sasagutin po natin yan. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Mine as attorney kama ko pa si Attorney Rina Seco. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Nagsusolo po ulit ako ngayon. At tinatalakay ho natin kung ano yung pwedeng ikaso doon sa yung intriga ng intriga sa inyo o nagbintang ng bintang sa inyo. No? Yung pinagbintangan kayo. Yan. So, yun pong halimbawa bintang-bintang, incriminating against innocent person. Pero rin pong incriminating innocent person, pwede din pong ikaso yun. Yung nagbibintang sa inyo nagbibintang sa inyo ng mga krimen, na gumawa kayo ng krimen, no? Pero ito po yung pagkakahiba, no? Yun pong nagbibintang sa inyo ng krimen ay maaari pong pumasok doon sa incriminating innocent person. 1 to 30 days din yung parusa. Yung slander, pwede pong siniraan kayo ng puri. Siya po yung source, no? Noong paninirang puri. Nasabi lang, no? Yung halimbawa, harapan lang o kaya sinabi sa kung kanino. Slander po yun. Kapag ka naman pumunta pa sa third person, yung second person na pinagchismisan ay inilipat sa iba, yung nagkalat ng chismis na hindi siya yung source, no? Yun po yung intriguing against honor. So, medyo confusing po slander, kapag ka po yun or oral defamation kapag ikaw ang source ng paninirang puri. Kapag ka yung paninirang puri na isinare sa'yo, yung chismis na isinare sa'yo, ay isinare mo naman, ikaw na nag-share nung chismis na yun yung intriguing against honor. Yan. Kapag ka naman ikaw ay pinagbintangan, bintang ng kung ano-ano sa'yo, yun yung incriminating an innocent person. Dos Compañeras. Nakuha po ninyo yung source ng chismis, yun, siya yung nagkalat nun. Kung halimbawa salitaan lang at hindi gumamit ng social media, ng kung anumang other means, ito po ay oral defamation o slander. Yung pinagkwentuhan ko ng chismis na yun, nagchismis din, chinismis din yung ichinismis ko sa kanya, yun po yung intriguing against honor. Nakuha nyo? Ayan, yun po yung pagkakaiba nila. Dos Compañeras. Anyway, ito po yung question sa cyber libel, siniraan ng isang OFW. Actually, pwede po kayo magsampa ng kaso doon, no? Kasi dito naman siya siniraan sa Pilipinas, di po ba? Dos Compañeras. So, pwede po magsampa ng kaso. Doon po sa lugar kung saan kayo, saan pa po siya umuwi.
taga saan po siya dito sa Pilipinas, pwede po siyang magsampa ng kaso. Okay, so Cora Ray, magandang gabi sa'yo. Spread the good news, hindi yung mga mamarites ng buhay ng iba. Tama, I agree with you. Magandang gabi din po. Happy birthday sa iyo, Raymond Botalo. By the way, wag po sasama ang loob ha kung hindi kayo nananalo. May mga pagkakataon pa rin po na kayo ay mananalo. Minsan kasi, yung una ko na-verify, yun po talaga ang una kong nababasa. Pero that doesn't mean na hindi po namin pinapahalaga yung sagutin nyo. Magandang gabi muna and happy birthday sa iyo kay Tara Elwina Del Mundo, gayon din kay Thanks Villanueva. Sa October 8 pa ito, pero ang pagbate, sabay mag-birthday. Ang pagbate mula kay Chef Taran and Daddy Chef Elwin Del Mundo, dyan sa Neighbors Crust sa Buena Vista, Marinduque. Dos Compañeras. Okay, so si Anthony Corrales, nagpalit na po ba kayo ng schedule? Meron na po tayong Wednesdays. Yes po, meron na po tayo. Si Aldas Villamater, dito naman sumagot sa ating DZRH 4K live stream, sumasagot. Dos Compañeras. Okay, may ano na nga ba yung question natin kanina? May question kasi tungkol doon sa hinahanap ko yung paano yung sinabi, not that mayabang, NBI clearance. Parang may question kanina yung tungkol doon sa hinahanap ko Dos Compañeras. Parang ang question doon sa may plea bargaining. Tama ba ako? Hindi ko nawala na sa isip ko. Okay, ganito na lang po. Kapag ka po nag-plea bargain to a lower offense at saka yung related po na kaso. Ibig pong sabihin kung ang ikinaso sa inyo ay robbery, pwede po kayong mag-plea ng lesser offense na theft. No? Kaya lang, kapag ka po kayo nag-plea ng lesser offense, ibig po sabihin, tapos na po yun. Mag-serve na kayo ng sentensya. Pero kapag ka po nag-serve kayo ng sentensya, kapag ka po nag-serve kayo ng sentensya, assuming na nagsiserve na kayo ng sentensya at during the time na pending yung kaso ay nakakulong kayo, yung pong sinerve ninyo na habang kayo ay nakakulong pending resolution of the case, makakount po yun. So maaring halimbawa kung for example, ang hatol sa inyo ng korte ay hanggang 6 na taon, 6 na taon na kayo nakulong, di ipaprocess na lang yung mga papeles ninyo dahil counted na po yun as service of your sentence. Dos Compañeras. Yun din po yung disadvantage kapag ka naka-bail. Kasi if you're on bail at tapos eventually nahatulan kang guilty, natapos ang kaso, so yun pong araw ng yung taon ng sentensya, you will have to serve. Yun pong panahon na kayo ay on bail, hindi po yun counted. Dos Compañeras. Anyway, yung question po natin sa ating DZRH Malacash promo. Dahil malakas ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant, mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas promo. Hatid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa tanong na ano ang tawag sa kaso ng pagkakalat ng chismis na ichinismis lang din sa iyo? Ang sagot is intriguing against honor. At ang nanalo natin tonight, 2 winners. Unang panalo natin ay pasensya na kayo, medyo mahirap pala pag ganito nagsusolo. Unang panalo natin si Geraldine Velasquez. Ang sagot po niya, intriguing against honor. Okay, ang next winner po natin, si Jess Gonzalez. Pareho lang din ang sagot niya. Okay, so wag po magtatampo yung mga hindi pa nananalo May mga pagkakataon pa rin po kayo. Matagal po, Matagal pa po ang ating promo. Kaya, hayaan nyo, sali lang po kayo ng sali. And of course, share lang din ng share. Maganda yung mga ginagawa nila, kagaya ni Geraldine Velasquez. Ito po yung ginagawa niya. Ini-screenshot na niya to show na follower nga siya. At the same time, ini-screenshot na din to show na nakashare publicly yung kanyang page. That way, hindi ko na po kailangan hanapin. Ayan. Kapag ganun po, mas malaki
yung chance ninyong manalo. Kasi especially kapag solo lang ako, syempre, wala po akong pagkakataon na i-verify pa isa-isa na puntahan ang kada page ninyo. Dos Compañeras. Okay. Okay. Yung pong nagre-request na tanggalin ko yung mask, pwede po ninyong puntahan yung Facebook page ko, yung Attorney Rina na page. Pwede po ninyong tingnan doon. Pero maghanda po kayo sa mga papanood, makikita ninyo doon. Hindi naman po importante kung ano ang itsura ko. Ang importante tama yung sinasabi ko sa inyo. Yun lang po yung importante doon. But some of you have seen me in person. So yeah, mukha pa rin naman po akong tao. May lindol daw sa Davao City. Anyway, nakasama niyo po ngayong gabi Ate Lily Baradi. Magandang gabi sa iyo, and Tita Mimi Arillo, Tito Cecil, magpagaling po kayo, and of course Mick and Malu Enocanda Tabar dyan sa Lahog, Cebu City. Daghang salamat sa pasalubong and sa pakape. Thank you very much, and maayong gabi ikaninyong tanan. And regards to Ishi, happy belated birthday and advance happy birthday din sa iyo. Magsama-sama po ulit tayo bukas 6:30 hanggang 7:30 ng gabi. Nakasama po ninyo ang nagsasolang panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.